pakiramdaman. Samantala, eto na, narito naman po ang mga balita sa mga naging epekto ng kapanapanabik na bakbakang Pacquiao versus Margarito. Ayan. 6 na buwan na pinagpapahinga si 8-time World Boxing Champion Manny Pacquiao para tuluyang makarecover mula sa napakahirap niyang pakikipagtuos sa challenger na si Antonio Margarito sa Texas, USA. Yan na rin mismo ang gusto ni Coach Freddie Roach para tuluyang makabawi ng lakas ang pambansang kamao. Sa panayam ng GMA News kay Pacquiao, kitang-kita pa sa kanya ang epekto ng tinamunyang pinsala mula sa bakbakan. Magapo ang kanang kamao niya at pasa-pasa ang mukha. Alam naman nating makailang beses ding naka-corner itong na-corner si Pacquiao ng higanteng si Margarito sa lubid, kaya napupuruhan siya lalo na sa kanyang tagiliran. Ayan yun ilang beses din yan eh. At saka nakikita mo yung reaction ni Manny para talagang umaaray, di ba? Ayan Never. Like the same thing, like 6 months off and rest. Have a nice long rest, go Congress, do a good job in Congress, and have some fun with his family. Ayan. Si Antonio Margarito naman, pinagpapahinga rin ng matagal hanggat higit sa 6 na buwan dahil sa mga bugbog na nakuha mula kay Pacman. Isang fractured orbit o bali sa orbit ng mata ang iniwang pinsala naman sa Mexicanong boksingero na ayon sa ilang sports analyst, posibleng makaapekto sa kanyang boxing career. Hindi na makakapagano yung laban niya. Hindi na. Kung maghilom man yan, na-target sa kanya ng mga kalaban niya. Wala na. Oo nga. Pwede siya Pwede na. Kasi nakita na wala na eh. Kung maghilom man yan, ayan eh, paling-pal eh. Bali. Very sensitive na siya. Compromised na siya. Hindi na siya. Tama. Yung Yan na lang ang pala din titirahin. yan sa may ilalim ng mata eh. O yan, bali talaga. So dapat magpahinga na siya habang buhay. Oh, yun, kaya nga sabi nga ni 3 Chino, million. yung $3 million niya dapat ipunin na niya. Or maging trainer na lang siya ng ibang mga up and coming, di ba? Pero first time ko rin nahawak kay Manny, nakita niyo yung video kahapon ng patay siya ng misa. Oo, Naalala siya ng naalala king, yan. tsaka yung panayam nung after nung laban talagang pinipili niya maging normal, pero hindi. Lumilitaw yung sakit niya, gumaganon nga siya. Doon pumapasok yung role talaga ni Jinky, yung alagang asawa talaga. Yung Nakikita na. Yeah, tsaka hinihimas pa, di ba? Nagpapaano siya kasi liver masakit area yung kanya. Sweet naman ni Jinky. Samantala, muling sinalakay po ng mga operatiba ng Optical Media Board ang Quiapo, Maynila para masukol ang mga pinaniniwala ang promotor ng pamimirata ng CD at DVD. Pati syempre mga tindahan ni Raid. At kasama sa kanilang mga nasamsam, mga piniratang kopya ng laban ni Pacquiao at Margarito. Bukod sa mga peking DVD, mahigit 70 burners na gamit sa pamameke ang nakumpiska rin. Sinuyo din ng mga taga-OMB ang mga nagtitinda ng peking DVD sa Baclaran. Sako-sakong pirated DVDs ang naipon ng mga taga-OMB sa pagtatapos ng kanilang mga raid. Buti na kumpis kayo yung makina. Oo, yung makina importante. Yun yung tagagawa eh. Pati yung printer, ang bilis. Galing. 17 times 79 in 1 minute. Wow! At dahil nga sa pinakabagong tagumpay ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, sunod-sunod ang pagdating ng mga parangal para sa kanya. Umabot na sa 18 resolusyon ang inihain sa Kongreso para batiin at purihin si Sarangani Representative Manny Pacquiao. Kabilang sa mga naghain na resolusyon ay ang mismong Speaker of the House, si Speaker Sonny Belmonte. Bukod sa pambihirang 8 world title sa 8 boxing weight division, posibleng si Pacquiao lang daw ang maging kaisa-isa congressman ng bansa na mananalo ng boxing world title. At dahil sa bilang ng kanyang mga titulo, iminumungkahi ni Quezon City Representative Winnie Castelo na sa inihain niyang resolusyon na tawagin si Pacquiao na 8th wonder of the world. Wow, ay mga pinaghahain ha? Ano mga napag-iisipan natin ngayon? Remind mo muna yung, Parang walang yung iba't absent. At siya lang ang tanging congressman na pwede nating makitang hubad. Ba't sino pa gusto mo pa makita? Wala naman. Wala naman. Na-realize ko lang. Congressman niya po, Jules. pero pag... Para pa agad. May respeto pa rin. JB. Baka may mga ma-challenge yan, magpaganda na Scary thought. Ito, Rhea. May isa pang boxing. Alam mo, may isa pang boksingero dyan, si Congressman Roy Logoles. Lumaban din siya nung bata siya. Naging ano siya ng Navy. Boksingero yan. Maganda pa rin katawan niya ngayon. Roy Logoles. Samantala, pasado para sa National Historical Commission of the Philippines. So, ang yung dating National Historical Institute. Ang pagkakaawit ni Zairine Parsad ng Lupang Hinirang sa laban ni Pacquiao at Margarito sa Arlington, Texas. Ang mamatay ng dahil
sa'yo. Ang pag-post daw ni Parsad ay inunawa naman ng NHCP. Ayon kay Teddy Atienza, tagapagsalita ng grupo, maaaring kinabahan lang ang dalaga kaya medyo kinapos siya ng hininga sa dulo. Sa kabuuan, masaya raw sila sa tamang tiyempo at tono ng pagkanta ni Parsad. Tama rin daw ang tindig ng singer. Isa lang daw si Parsad sa iilang mga awit na tama ang pagkakalagay ng kanang kamay sa dibdib. Binigyan diin muli ng NHCP na simple lang naman talaga dapat ang pagkanta sa lupang hinirang. Ang ganda ng itsura niya rin, no? Yung pagkakaayos. Ganda ng gown niya. Dula Valdez bata. Mukhang hindi masyadong controversial dahil ngayon lang siya pumasok sa news natin. Diba usually lagi after Manny, congratulations, ang pagkanta ng ano pambansang awit. Pero nakita Hindi niyo niya kasi binirit. Binitin niya. Pero kinabahan din ako ng binitin Yung niya. binitin niya. Ibibirit niya ba o ibababa niya? Akala ko may humirit yung pala kapitbahay namin. Pero nakita niyo yung suot ng mga national anthem for US! Panalo talaga. Eh, pwede naman palang kita ang tiyan, di ba? Bukod. Leg short? What do you say? Short. Short. Maikling short. Maikling short. Di ba? Siring ano? Yung mga dalaga. Siring short. There you go. Pero ang ganda ng blending, no? Maganda. Hindi ko naisip na yung nadiba na gano'n, no? Actually, ang galing nila. Tangga. Pero parang hindi ko ma-imagine sa atin yung lupang hinirang. Ay, tapos gano'n na suot. Bawal yan. Ay. Texas they don't care. Okay. Hindi kayo nagulat sa 2 pesos na diesel, nagulat kayo sa shorts. Balikan natin ang mga balita tungkol sa... Ay, nako, ito sa Bulkang Bulusan. Kagabi nga, muli na naman nag-alburoto. Ayan, maghahating gabi ng pagbuga uli ito ng abo. Kaya narito, makibalita tayo sa sitwasyon ng ating mga kababayan sa Sorsogon. At nakatutok doon ngayon si Rauna Crisostomo. Rauna! Igan sa kaimbingan nga ng tulog ng mga residenteng nasa paanan ng Mount Bulusan, muli na namang nagbuga ng abo ang bulkan. Pasado alas 11 ng gabi, nagising ang marami sa naganap na ash explosion. Agad itong sinundan ng ashfall. Ang masaklap, nung nangyari ang pagsabog, walang kuryente sa buong bayan ng Irosin. Mabuti na lang ilang minuto matapos ang ash explosion, nagkailaw din sa mga kabahayan. Ang barangay Kogo ng isa sa mga muling tinumbok ng abo. Ang ilang residenteng nagising sa pagsabog, nagsilabasan sa kanilang mga bahay. Kanya-kanya rin silang proteksyon laban sa abo, pero may ilan ding niwalang pantakip sa ilong. Kahit matagal ang ashfall at marami ang bumagsak na abo, wala ring nagsilika sa mga residente. Sanay na raw sila. Ang iba naman naghihintay lang na may susundo sa kanilang sasakyan para mag-evacuate. Igan, bago pumutok muli itong bulkan, 2 araw din itong nanahimik matapos ang huli nitong ash explosion nung Biyernes. Igan? Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Rauna Crisostomo. Pasadahan na po natin mga aksyong balita sa mga ito sa ating Ronda Reports. Habang papalapit ang Pasko, lalong naging mahigpit ang mga negosyante sa pagbantay po sa kanilang establishmento. Gaya nila na isang tindahan ng mga pyesa na sasakyan sa Santa Cruz, Maynila. Sinalakay po ito ng 8 armadong suspect nitong November 3. Hindi nila alam, huling-huli sila. Tingnan mo yung may-ari, pumesto talaga siya sa may CCTV camera na nakalagay sa naturang shop. Tumagal lang na ilang minuto ang krimen kung saan bitbit ang isang mamahaling relo at cellphone na nagkakalaga ng mahigit ₱2 milyon. Pero sa tulong nga ng CCTV, nasukol ang 2 sa mga suspect. Itong linggo ng gabi, umatake naman sa isang tindahan din sa Santa Cruz, Maynila ang mga suspect, pero yung pala'y ang huli nilang mabibiktima. Yung tugis ngayon ng Manila Police District ang 2 iba pang suspect. Ba? Go CCTV. Pasko kasi. Hindi sila pwede mag-deny. Samantala, masaya naman po ngayon ang